Sa kasalukuyang panahon, hindi maikakaila ang dominasyon ng China sa usaping ekonomiya, politika, at kultura. Lahat ng iyan maikokonekta sa kanila. Pero sa lahat ng pinamana, may isang bukod tangi at hindi maitatanggi na kahit saang panig ng mundo, may makikita kanito. Hindi maitatanggi ang ambag ng mga Tsino pagdating sa kultura. Tulad na riyan ang Chinese New Year at ang pagkumpleto ng 12 prutas tuwing bagong taon. Pero bukod pa riyan, may isang ambag ang mga Tsino na hanggang sa ngayon ay buhay pa sa kultura ng mga Pilipino. At dito rin nakasentro ang kanilang komersyo. Ating alamin ang istorya sa likod ng isa sa pinakamatanda at pinakaunang Chinatown sa buong mundo. Ito ang Binondo. Bago pa dumating ang mga Espanyol, ay nakikipagkalakaran na ang mga Tsino sa Pilipinas. Dala-dala ang mga produkto tulad ng porselana, seda at tela. Pero nang dumating ang mga Kastila, ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Sa simula ay naging maayos ang relasyon ng dalawang bansa. Naging malaki ang kontribusyon ng mga Tsino sa mga Espanyol noong panahon ng Kalakarang Galyon. Subalit, noong 1574 ay lumusob ang piratang Tsino na si Li Ma Hong sa Maynila. At imbis na tumakas ay tinulungan pa ng mga Tsino si Li Ma Hong sa ginawa nitong pag-atake. At dito na nagkaroon ng lamat ang relasyon ng mga Tsino at Espanyol. Kaunting kaalaman lang. Alam nyo ba na kaya pinili ng mga Espanyol na maging kapital ng bansa ang Maynila ay dahil sa 150 Tsinong naninirahan dito? Dahil ito ang isa sa mga nagbigay sa kanila ng access sa pakikipagkalakaran. Upang maresolba ang problema sa mga Tsino ay nagpatupad ang mga Espanyol ng segregation tulad ng ginawa nila sa mga Moors at Hudyo. Taong 1581, lahat ng mga Tsino ay napaalis at napilitang manirahan sa labas ng Intramuros na kung tawagin ay Parian, na kilala na ngayon bilang Loton. Dito ay napilitan ng mga Tsino na magbayad ng ilang mga buwis. 1593 naman, nang pilitin ng mga Espanyol ang 400 mga Tsino na mamangka sa Maynila upang sakupin ang Moluccas. Ngunit hindi pumayag ang mga Tsino sa kagustuhan ng mga Espanyol, kaya't sila ay nag-aklas at napatay ang gobernador. 1603, naghahanda ang mga Espanyol sa inaasahang muling paglusob ng mga Tsino. Ngunit hindi ito nangyari. Dahil sa takot ng mga Tsino na naninirahan sa Parian, ay nag-alsa ang mga ito. Dahil sa takot na maulit muli ang nangyaring paglusob noong 1574. At hindi nga sila nagkamali. 20,000 ang Tsinong minasaker ng mga Espanyol sa Parian. Taong 1594, itinatag ni Gobernador General Luis Perez Dasmariñas ang Binondo na kilala rin bilang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Naging madilim man ang nakaraan ng mga naunang Tsino sa Pilipinas, hindi maikakaila ang naging mayabong nitong kontribusyon sa kultura ng mga Pilipino. Kaya rin itinatag ang Chinatown sa Binondo ay upang bigyang lugar na matitirhan ang mga Tsino at upang sila ay convert bilang mga Katoliko. Isa sa mga kilalang lugar dito sa Binondo ay ang Binondo Church o ang Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz. Pero sino nga ba si San Lorenzo? Si San Lorenzo ay ang unang Pilipino na naging santo. Siya ay nagsilbi bilang altar server para sa mga Dominikano. Ang kanyang ina ay isang Pilipina at ang kanyang ama naman ay isang Tsino. Kilala si San Lorenzo Ruiz bilang patron ng kabataang Pilipino at ng mga nagtatrabaho
sa ibang bansa. Siya ay kilala bilang martir bago siya paslangin sa Japan. Ito ay ang kanyang pagtanggi sa pagtalikod sa kanyang pananampalatayang Katoliko. Kilala bilang Binondo Church ay itinayo ng mga Dominikanong pari noong 1596 at unang itinalaga kay Saint Gabriel the Archangel na naging dating patron ng Binondo. Noong ika-19 na siglo, kinilala rin ito bilang Our Lady of the Most Holy Rosary at kinilala ang Birheng Maria bilang patron ng Binondo mula 17 siglo hanggang sa kasalukuyan. Tinayo ang simbahan upang magkaroon ng simbahan ang mga Chinong na-convert bilang Katoliko. Naging malaya rito ang mga Chino at unti-unti nang nakikilala ang Binondo bilang sentro ng kalakaran, pati na rin ang kultura ng mga Chino. Tuwing sasapit ng bagong taon, maingay, mausok, syempre, puno rin ng mga bilog na prutas. Pero, pamilyar ba kayo sa Feng Shui? Ops, teka, hindi yan. Eto. Ano nga ba ang Feng Shui at ano ang importansya nito sa mga Chino? Ang Feng Shui ay isang sinaunang pilosopiyang Chino na nakatuon sa balanse at daloy ng enerhiya ng ating kapaligiran. Ito ay isang maganda at makapangyarihang sining na makakatulong sa atin na lumika ng isang maayos at mapangalagaan ang kapaligiran sa ating mga tahanan at lugar ng trabaho. Kaakibat ng Feng Shui ay ang bagwa. May nakita kaming bagwa sa isang tindahan ng Chino. Naisa na naming tanungin ang Chinong may-ari ng tindahan upang malaman kung bakit importante ang bagwa. Ngunit, hindi ko na naitanong ang mga bagay na nais kong itanong sa kanya dahil sa language barrier. Ngunit, base sa kanyang kilos, paliwanag ng kanyang empleyado, at kaibigan din ito raw ay upang mawala ang malas sa tahanan. Tahanan chỉ là quả là chỉ quay phải bờ bạc can tai rồi ba sốc xử lý phải bắn cái đấy rồi ba sốc xử lý lahat ng malas daw lalabas diba kaswerte Ano po yung ano niya sa mga Chinese? Yung importansya po ng bagwa? sabi niya ano daw yung translate gano'n daw to kalaki sa kanila ano yung importante nito bakit ganito para saan daw para saan yun yung para saan daw Para saan po yung... hindi kway kasi pangontra di ba pangontra tapos sa hindi ibig sabihin kailangan sa bahay Pangtaboy malas po talaga siya. Pero bakit nga ba laganap sa buong mundo ang Chinatown? Isa sa mga dahilan ay ang kanilang paghahanap ng trabaho o oportunidad sa ibang bansa. Maraming Chino ang lumisan sa kanilang sariling bansa dahil sa kahirapan. Isang halimbawa ay ang naranasan ng Guangdong at Fujian na kung saan maraming pamilya ang nakaranas ng matinding kahirapan, overpopulation at kawalan ng lupa. At ang isa pang dahilan ay ang Opium War noong ika-19 na siglo na nagdulot ng kawalan ng seguridad at pagkasira ng kanilang mga kabuhayan. At huli ay ang kalakalan at negosyo. Maraming mga Chino ang naging negosyante sa Timog Silangang Asya at sa iba't ibang panig ng mundo at nakapagpatayo ng komunidad tulad ng Chinatown. Mahaba man ang naging istorya, naging pangit man ang nakaraan. Di natin may tatanggi na naging maganda ang resulta ng mga pangyayari sa nakaraan. At makikita natin na buhay pa rin ang kulturang iniwan sa atin ng mga naunang Chino dito sa ating bansa. Sana ay maipasa pa rin natin ito hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ako po si Prince Mapa, naway may natutunan kayo sa araw na ito.